Maayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa matag usa niya karon. Salamat kayo nga natay commitment kay magsugod na putag support of mission. So karon kay naa na magud ni Ariel dire nga mag-mission sila di atong suportanan kay ang kita naman po panalaginan na sa Ginoo. So, ato lang ampo po ng atong eleksyon nga magmalinawon. Malinawon nung tani atong eleksyon. Okay, so dito magdugay. Kani atong mensahe karon part 2 ni sa atong mensahe about last Sunday pa. Kaya itong last Sunday na amon tayo speaker dire. Maunta ni atong mensahe pero na tayo speaker mo na suspend ni siya. Karon na lang ni siya. Okay, so nindog ta. Atong pasahon na in the book of Exodus 30 napane mga other verses. Okay na mo? Okay. Exodus chapter 30 verse 34 ready read. Verse 35 go. Verse 36 go. Verse 37 go. Thirty-eight go. Okay, mga po, amahan naman lang ito noon, buhay ng mga Diyos. Salamat kay Ginoo nga nagapadayon mi sa pagsimba kanimo. Bisan pa nining katapusan mga adlaw. Salamat kay Ginoo sa matag usang niya karon. Salamat Ginoo sa ihatag nimong wisdom sa imong Sunday school teacher, sa manindot nga awit sa choir. Salamat kay Ginoo. Among ipasalamatan bisan katong nag-provide sa among snack, Lord. Salamat kayo. Salamat amahan nga ikaw sa kanunay nagasangkap sa imong mga anak, nagaproteksyon kanamo. Among ipasalamatan ikaw. O amahan among ipangamuyo kanimo Ginoo ani katapusan mga adlaw. Ikaw gyud magalig-on sa mapagtuo diha kanimo. Amahan kini ang pagampo pangaliw po kanimo gisalig naman tanan Jesus Christ among bugtong personal manluwas. Amen. Okay, lingkod ta. Musulti lang ko ninyo sa tinuod ba? At October 2, abi na ko og mag-rapture na. At October 2. Kaya at October 2 god, kuan ko na Feast of the Trumpet. Feast of the Trumpet. So, balot na sa rapture na may trumpet. Doon na sila pista na, nag-celebrate sila feast dito sa Israel. So, ko pastil lang mag-rapture na karon October 2. Ayahay na kita, ayahay na kita pagkahapon wala man. Wala man. Pero yung tong gawali nga, og dili mag-rapture, karong simanaha, padayon ta og alagad si Ginoo. Murag nakabawi sa iyang sa kuan sa wala mahitabo ang rapture. Pero atong October 2, Feast of the Trumpet nga gi-inaugurate na sa nasod sa Israel. Ay mao ni ang inyong gibasa. Ug ang Ginoo miingon ngadto ni Moses, pagkuha nganha kanimo og humot nga mga panakot, istarte og unika og galbano. Kining humot nga mga panakot uban sa putli nga frankincenso ang matag usa pagahimuon nga sama sa gibugaton. Gibugaton og ikaw mohimo niini nga pahumot. Ato pa si Moses gud ay ang tahasan ani nga trabaho ani
Ug ikaw mohimo niini nga pahumot, usa ka pinalungtad nga pahumot subay sa paagi sa tigbuhat og mga pahumot. Gisagol pagtingob, putli og balaan. 36. Ug ikaw mudugmok sa papila niini nga gagmay kaayo ug mubutang niini atubangan sa pagpamatuod sa tabernakulo sa katiguman. Diin ako mutagbo kanimo kini pagahimuon nganha kaninyo nga pinakabalaan. 37. Uglabot sa pahumot nga imong himuon kamo dili mo buhat sa inyong mga kauglingon sumala sa pagkasagol niini. So dili sila pahimuon. Kini paghimuon nganha kanimo nga balaan alang sa Ginoo. Si bisan kinsa nga muhimo og sama ngadto niana sa pagsimhot nini pagaputlon gikan sa iyang katawhan. So mao ni ang atong padayon sa atong mensahe, Descent of Biblical Worship, ang kahumot sa pagsimba sa atong Ginoo pinagis pulong sa Dios. Siguro kinahanglan mahibaluta nga kining atong gihimo dinhi humot kay ni sa dito sa Ginoo. Moabot ni dito sa Ginoo, humot niya ang atong pagsimba dito niya. Ang ato lang dinhi ang atong mensahe nganong nagparking tani nga mensahe tungod kay ang mga pag-worship karon dili na gyud pag-worship sa Ginoo. Ang worship ngaron ilahang gitirahan ang kasing-kasing sa tao. Tirahan nilang kasing-kasing sa tao pinaagi sa mga awit. Sige lang awit ana hangtod nga kadugayan ba yan atong sige tag awit mahumok ba atong kasing-kasing. Pag humok sa kasing-kasing mao na ang dayon mag-offering nga siya. So ako nagtuo ko dili na mao'y insakto nga pag-worship. Ang insakto nga pag-worship is musimba kita sa atong buhi nga Dios. Concentrated ta dito ba? Mao ni atong mensahe, Descent of Biblical Worship. Kani nga passage atong ibasa karon naago ni namutang sa tunga-tunga sa section sa scripture nga devoted to the tabernacle. Kani nga tabernacle usa kani ka portable tent bitaw lang siya nga balhin portable. The tabernacle was a portable tent designed for the worship of Jehovah. I-design ni siya para simbahon si Jehovah. Now, every piece of cloth matag tipik ani sa iyang panapton, every piece of board or matag tabla niini, every piece of furniture tanan ani niya sila, tanang item ani niya siya nga nasa tabernacle, matingala ta nga gigamito ni, gidevelop ni, gidesign ni aron paggamit sa pag-worship sa labing gamhanan nga Dios. Everything which was part of the tabernacle pointed to Jesus Christ. So ordinarily, basahon nimo ng bersikulo makaingon ta nga mao na dili ta maka-realize nga kana di ay ang buot pasabot ana nagtudlo di ay na ni Jesus Christ. So mao na ang atong na sabtan na niya, everything which was part of the tabernacle pointed to Jesus Christ in some way. Now the tabernacle, katong tabernacle was called the tent of meeting. Tento nga diha sila magtagbo. It was here that Israel met with God. Dinhi aning tabernacle ang mga Israelites magtagbo sila sa Ginoo. Dinhi aning tabernacle dal-on nila ang ilang sacrifices aron ni offer dito anang tabernacle. Now dina anang tabernacle, dina sila magsimba ni Jehovah nga Ginoo nga ilang himuon matag adlaw. Moon nila matag adlaw daily basis
dinhi pod aning tabernacle ang atonement pagpasaylo sa ilang sala pinaagi sa pag-ula og dugo nga makuha ang mga sala sa mga katawhan. Di ana ang tabernacle. Now, kaning tabernacle mao ni ang permiro nila. Pagkadugayan ani gihimo na ning templo sa panahon ni Solomon. Dako kayo nga templo niya siya. So mao ni ang part 1 sa atong mensahe kay part 2 man niya sa atong mensahe. Kani mao ni ang part 1. Mabasa na to dito sa part 1 nga God was very specific when God gave Moses the ingredients that were to be used in the incense. So specific kayo ang gisulat sa order sa Ginoo. So karon kahaponon I want to consider these ingredients because nagtudlo ni nato bahin ni Ginoo Hesus. So these 4 ingredients remind us why He is worthy of our worship. So mao ni atong number 1 A nga point atong isang Domingo. Mao ang ingredients ani stakte. This speaks of the proclamation. Nagsulti ni sa pagpamahayag sa Ginoo. Stakte usa kani ka aromatic gum, duga nga gikan anang certain nga kahoy. Now, the word nga starte ambot pasabot ani to drop. Kana mutulo ba? Mutulo ana na siya. So, samtang katulo siya, stakte was collected, it dropped at a time from the plant. So, mao na ang paagi sa pagkuha ani na mutulo ana na muna ilahang saluron hantod mudaghan. So, it is from the drop. Now, nahibalo man ta nga ang pulong sa Dios is it drop from the lips of God. Drop from the lips of Jesus Christ. So, muna na ang stakte. Number 2 is unisa. Nangita ko kung saan pag-pronounce. Aniwa ko kita, oy. Unisa o unika. Speaks of His person. So, kani nga ingredients, makita ni sa usa ka kinhason. Usa ka kinhason ni makita ni sa usa kinhason nga didto ra pud nabuhi ni sa Red Sea. Sa Red Sea ni nabuhi nga klase nga kinhason. Kani nga pulong unisa gikan ni sa Hebrew root word for lion. Nahimalo man ta sa pulong sa Dios. Jesus is a lion of Judah. Is a lion of Judah. Then number 3, galbanum. This speaks of His pain. Nagsulti ni bahin sa iyang mga kasakit. Because the word galbanum means cutting. Kanang putlon ba? The word cutting. This is because ang dugaan niya makuha nimo atong certain plant kung imong putlon tong katong tanom. Katong akong gi-illustrate dinhi atong isang Domingo na ako naka-experience man ko og trabaho vlogging sa tunga-tunga sa lasang kung uhaw na ka wa kay mainom tubig kay di man pud daghan man tubig sa lasang pero dili ka basta makainom dito kay na may malaria sa matter of fact na malaria am gani ko. So mangita mi og uway, alang uway ko ang tunok de putlon dito putlon dere mo tubo din mo tulo din ang tubig na moto among imnon. Yun ani ni siya, yun ani kung ato para masabtan na to ba. Mo niya siyang galbanum. So makuha ni kung putlo ni mo tong tanom aron katong duga niya mugawas dayon makolek. Then frankincense. Frankincense speaks of purity. Kaning frankincense, lain po ni siya gaduga nga gikuha sa usa ka kahoy. Kung kaning duga imo na siyang sunugon, muhatag ni siya pure o white smoke.
puti nga smoke. Mao ni ang frankincense. Speaks of his purity. Nabalo man ta si Ginoong Hesus in his 33 years in the earth, nagpuyo sa kalibutan, wala gusto siya sala. Wala sala, matut pa sa Biblia. So mao na itong part 1. Ang part 2, ano niya siya, mao siya, the mixing of the incense. Pagsagol na itong incense. Kaninga verses, nagsulti na ito ni bahin sa mga sagol, katong mga sagol at itong incense. Kani usab nagsulti na ito nga unsaon itong mga incense pag sagol, unsaon pag mix to siya together. Now, the ingredients teach us why the Lord deserves to be worshipped. Kani nga ingredients, nagtudlo ni nato nga ngano nga ang Ginoo angay gud siya nga atong simbahon. The instructions about mixing it together teach how we are to approach Him in worship. Mao ni, nagtudlo ni siya nato unsaon nato pagduol niya kung magsimba ta sa atong buhi nga Dios. So, the personal aspect of worship. Personal, mao ni atong pagduol. The personal aspect of worship. Linawas nga aspeto sa pagsimba sa Ginoo. Now, the instruction given here speak to the personal nature of our worship. Personal nature of our worship. When we come before the Lord in worship, there are two ways we must approach Him. Balikon ako. Kung moduol ta sa Ginoo nga magsimba ta, duha nga mga pamaagi nga kinahanglan ingon ani ta nga kung moduol ta niya. Okay. A is holy. Balaan ta. Verse 35, atong nabasa ganiha, verse 35 says, the incense is to be pure and holy. Muna itong nabasa ganiha. When the Bible says that it was to be tempered together, ang bot pasabot ana, sagulan na siya og asin. Sagulan na siya og asin. Nabalo man ta nga, salt in the Bible is a picture of purity. Mao na ang salt sa Biblia, picture of purity. So this speaks of the condition of our hearts when we come before Him. Kung mahimo, mao ni ang condition sa itong mga kasing-kasing kung moduol ta, diha kaniya kung worship na niya, worship sa itong Ginoo. If we are not in a right relationship with Him, we cannot approach Him in worship. Kung dili insakto atong relasyon sa Ginoo. Sin in our lives will close His ears to our prayers. So, kung doon tayo sala, kaning sala na to, kaning buot na pasabot sa atong sala, kanibang sala na to na kuha ba dito radan og niba. Sin in our lives will close His ears to our worship. Psalm 66:18. And it will close the door of worship. Isaiah 59:2. If we would worship the Lord, we must come before Him with a holy heart. Kamay basa lang Psalm 66:18. Kamay basa. Ready, read. Isaiah 59:2. Go. Thank you. That is number 1. Number 2, humble. Humble ta, magpaubos ta ba? Verse 36, nagsulti dito atong gibasa nga that they were to take some of the incense and beat it very small. Dugmo ko nila, gagmayon nila dugmo ko nila. It was to be reduced to a powder. Imo nilang powder. Now, kanini ang instruction ani nga it will be reduced to a powder, nagsulti ni bahin sa humility sa tao. Pagpaubo sa tao. If we would approach the Lord, we must first be holy, atong ganiha, then we must come to Him humbly. There must
be no pride. Kinahanglan wala ba'y garbo sa atong kasing-kasing or pretense in our heart. We cannot approach Him boasting in ourselves and our abilities. Sahon na ko nato ng 1 Peter chapter 5 and 6. Kamay basaan ng 1 Peter 5. Read. Verse 6, go. Okay, so we must come to Him with a true sense of our weakness and His power. We must come to Him remembering that apart from Him, we are nothing. Muna atong nasa atong kasing-kasing ba? We must come to Him remembering that apart from our God, we are nothing, would have nothing, and would amount to nothing. We must be broken before Him in worship. Guba ba atong kasing-kasing kung muduol ta niya, kung magsimba tas Ginoo. Point B, the perpetual aspect of worship. Perpetual, kaning magpadayon ba? Perpetual aspect of worship. Verse 36 commanded that some of the incense was to be placed before the ark. Ibutang to sa Ark of the Covenant in the Holy of Holies. Now, above the ark, over the mercy seat was where God met with His people. Ako rin pakita ninyo na karon kanang Ark of the Covenant. So, the incense before the ark was a symbol that their worship was to be continual and perpetual. Continual and perpetual. The incense was always to be there, ready to be offered in worship before the Lord. In other words, worship was to be the defining characteristics of the people of God. Balikon ako. Worship was to be the defining characteristics of the people of God. The same is true today. Parehas na po na karon. The people of God are to be marked by perpetual worship. Umahe mo kanunay gutang magsimba sa tong buhi nga Dios. Nga walay undang-undang ba. Salamat ko sa mga Margaha family ni ani diri sila Wednesday. Madugangan pun mi diri Wednesday. Salamat ko niya sila diri. So the people of God are to be marked by perpetual worship. That is, we are to worship at every opportunity for public, for corporate worship, kani atong gihimo diri corporate worship. We are to worship Him privately, and we are to be a people of worship. Ato ra gong basahon sa ni kanina nganong nagsimba man ta diri namo ko instruction ani. Hebrews chapter 10:25. Kamay basa na. Read. Again, do not forsake, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Kaning John chapter 4, 23, read. But we are honored nowadays when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. 24, go. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Mao na atong gihimo diri. Atong isimba diri, atong isimba dinhi, atong wala tayong mga object diri nga atong gipangsimba because we are gasimba ta sa atong buhi nga Dios Espiritu. Mao ni siya ang kaning mercy seat. Kaning mercy seat nani si babaw. Actually akong gikuha ng picture nga murag na separate siya sa Ark of the Covenant. Pero actually akob na siya para lang
ma-identify na to ba nga mauna ang mercy seat. Mauna ang mercy seat na duha ka angel ana gaana diha. Then diha man butang sa diha ang mercy seat ang dugo. Ang dugo kada tuig. Dayon kanang Ark of the Covenant ang sulod ana 10 commandments. Sulod ana katong 10 commandments bitaw gihatag sa Ginoo ni Moses na dina anang Ark of the Covenant. So mao na ang dinha ang Ginoo kada tuig makigtagbo dito sa high priest. Dito sa Holy of Holies. Holy of Holies. Now, kani bantayan ni nato ni, something is wrong with a person who possesses no desire to worship the Lord. So, mo ni bantayan nato na something is wrong with a person who possesses no desire to worship the Lord. Something is wrong when there is no desire for prayer. Kung wa kay tinguha nga muampo. Something is wrong kung dili ka magbasa og Biblia, Bible reading. Something is wrong kung dili ka ganahan mo kalta sa Ginoo. So panahon nga ting kanta diri, kanta guta. Kanta guta. Bahala magkayabag ta, wa may di man manaway ng Ginoo na tug magkayabag ta. Malipay na siguro ng Ginoo sa yabaga po na anakaw. Siguro sa. So, something is wrong when there is no desire for prayer. Something is wrong for you have no kanabitang di ka ganahan mag-Bible reading, di ka ganahan mo awit sa Ginoo, di ka ganahan mo daig sa Ginoo, tungod kay ang atong Dios is worthy of our perpetual worship. Ang atong Ginoo angay gud siya sa atong walay bugto nga pagsimba. So, every day of our lives should be spent in the worship of the Lord who redeemed us by His grace. Kamo rin ko'y basa ng Psalm 113:3 o 3 and 4, verse 3. Kamo basa, read. Verse 4, go. So, mao na yung kundiri, from the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Verse 4, the Lord is high above all nations, and His glory above the heavens. Point C, the proportionate aspect of worship. Proportionate, kanang pares-parehas ba? Ang kataghan, the proportionate aspect of worship. Katong verse 34 katong ibasa says that the ingredients for the incense were to be mixed in equal amounts. In equal amounts. Muna itong nabasa sa 34. Now, kanina siyang bersikulo nagsulti ni bahin sa kamatuoran nga ang atong worship should be balanced and proportional. Atong pagsimba ba should be balanced and proportional. So may bot ninyo pasabot na pastor. Mao ni ang atong simple nga ipasabot nga dili batla magawas sa atong pagsimba. Dili ta magawas sa atong pagsimba ngadto sa Ginoo sa atong pagsimba. Ngano man, doon lang mga tao nga sa ilang pagsimba gi-emphasize nila ang kinabuhi ni Jesus Christ. While they make little about His death. Siguro maka-observe man siguro ka nato dire. Kita din most often nagwali gud ta din dugo. Nagwali tag dugo dire. Muna ako masubo ko anang maayo mo wali nga mga pastor pero dili gani magkahiskot og dugo. Some people emphasize the life of Christ while they made little of His death. Others focus on His death to the exclusion of His life. Ang uban nakapokus sa iyang kamatayon pero dili apil nila ang kinabuhi ni Jesus Christ. Each aspect of our Lord's life and ministry is equally important. Ang talang aspeto sa kinabuhi ni Jesus Christ, o siyang ministry ni Jesus Christ,
equally important na. His life means nothing if he did not die. His death means nothing if he was not sinless. His sinless nature means nothing if he did not suffer for our sins. His word means nothing if he did not fulfill every aspect of it. Every part of his life and ministry is vitally important, and he is to be worshipped in the fullness of his ministry and glory. Muna ang pagsimba na to sa tong buhay nga Dios. Number 3, the ministry of the incense. Ang ministry sa incense. Now, once the incense was prepared, it was to be employed in the worship of the Lord. Gamito ni pag-worship sa Ginoo. Nagpahinumdom ni nga ang pagsimba sa Ginoo atong simbahon Ginoo lamang. Balik ko na ko. This reminds that worship is to be given to God alone. No person, no positions, and no pastime deserves our worship. The ministry of worship is clearly defined in three areas. Number 1, its ministry is definite. Tino. Verse 37 says that it was to be holy for the Lord. It was to be holy for the Lord. Now, the incense was to be used for no other purpose than for worship of God Almighty. So, what na laing gamitan atong incense? Pagsimba lang sa labing kamahalan nga Dios. It belonged to Him and to Him alone. It belonged to Him and to Him alone. Kani nagpahinom din nato nga ang pag-worship alone belongs to God. The worship alone belongs to God. We live in an age when God receives very little genuine Bible worship. Mao ni atong naobserbaran karon. Now, daghang mga tao sa atong community nag yukbo sila anang mga idols. Ang uban other things daghan pod ang mga tao nga ang ilang Ginoo murag kwarta na ba? Kwarta na ang ilang Ginoo. Ang uban ang ilahang Ginoo kanang ilahang pleasure. Kanang unsay makalipay nila ba? Ang uban sports. Ang uban. And other things that fills their time. Kuhaon nila ilang kwarta, dayon mao na to ang occupy sa ilang mga hunahuna. The things people live for are things they worship. So mao na ang mga mata-obserbahan na to. The things people live for are the things they worship. In essence, they are their gods. In essence, mao na ang ilahang Diyos. Now, true worship belongs to God alone. Ang tinuod nga pagsimba belongs to God alone. He is to be loved, He is to be served, He is to be exalted, He is to be honored with every moment of our lives, with every piso of our resources, and with every ounce of our energy. He demands it, but more than that, He deserves it. So let's give Him the worship He deserves. Ato nang ihatag sa Ginoo. Point B, its ministry is deadly. Kuyaw niyang ministry, ha? Its ministry is deadly. Karon ako ang explain mo. God says in verse 38 that any other use of this incense would bring His judgment upon the guilty person. Now, nagpahinumdom ni nato sa unsay nahitabo sa anak ni Aaron. Katong anak ni Aaron,
si Nadab ug si Abiho, ning duol sila sa Ginoo, then nagdalag incense. Dayon nagdala sila itong strange fire. Talagsaon nga fire ba? So, actually, ang ilang gihimo, they went against the Lord's command concerning His worship, and God killed them outright. Ipatay sila sa Ginoo. Talay bersikulo, ay bersikulo niyo. Kana. Leviticus chapter 10, verse 1 and 2. Verse 1, read. Verse 2, go. Patay sila sa Ginoo, patay sila sa Ginoo, anak ganitong Aaron gani. So, mauni mo silbi nga nagtudlo nato ba that false worship always leads to destruction. False worship always leads to destruction. Kaning destruction ani dili man ni dayon siguro. Well, hinay-hinay nini siya hantod makarealize ta, pero di ta makarealize nga di na maulang imong simba, then you will suffer for it. If you want to invite the judgment of God into your life, just give your worship to other gods. Small g. Kung gusto ka maimbitar sa hukom sa Ginoo sa imong kinabuhi, ihatag ang imong pagsimba sa Ginoo sa ngadto sa mga Diyos-Diyos. So, just offer the holy incense of worship to things other than Him, and His wrath will come into your life. Kung i-offer nimo ang holy incense sa pagsimba sa mga butang other than our God, true God, o ang iyang kapungot, moabot na sa atong kinabuhi. So, a lot of God's children are giving their attention and affection to things other than the Lord. It is unlawful use of worship, and it will not go unpunished. So, siguro tag ma-obserba mga istorya ba kanang mga nagsimbag mga Diyos maabot na gud sa ilang panahon nga panison na gud na sila sa Ginoo. Panison na gud na sila sa Ginoo. May the Lord help us to search our hearts and see where we are offering strange fire and incense before the Lord. May He help us to understand that He will not be tempted in this matter. He is a jealous God. Ang atong Ginoo is a jealous God. Di siya gusto nga lang isimbahon. Siya rin. He is a jealous God, and He will not allow His worship to be given to another. Mao na ang atong Dios. So, mao na ang conclusion sa itong mensahe. I don't know about you, but I want my worship to be right. I want to learn how to give Him the glory, reverence, and honor that He is due. Abi nimo nga nang iunani nga statement, kay dunay mga adlaw sa akong kinabuhi o sa inyo siguro kinabuhi nga we are lost in sin. Then, paingon ta sa impierno. Paingon ta sa impierno. God Almighty save me by His grace. Save you by His grace. Wash away my sins in the blood of His Son. Wash away your sins in the blood of Jesus Christ, and give me a new life. He deserves all of my worship. Nindog ta mag-ampot na. Amahan naman langit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat sa imong mensahe, Lord. Salamat, Ginoo, nga nagpadayon kami sa among paghatag sa mensahe, Lord, nga kinsagyoy among simbahon, Amahan. Ang simbahon na mo, Ginoo, dili alang sa tao, ang simbahon na mo. Ikaw nga mong Diyos, nagpakamatay alang kanamo. Ikaw nga mong Diyos, ang among simbahon, mao'y nagpasaylo kanamo. Ikaw nga mong Diyos, nga among simbahon, nga mao'y mudala kanamo, diha sa kinabuhing ulay katapusan. Amahan naman lang ito, salamat, Ginoo, sa imong kaayo diri kanamo. Ako ang iyon, ang matag-usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar,
Okay, istorya sa Ginoo, bahin sa unsay tinguha nimo, isulti na sa Ginoo. Atong Ginoo, dako kayo. Let's do it. It nun, buhil mga Dios. Ang imong mga anak, Lord, na nasa ilang lingkuranan, ang uban nagaluhod. Akong pasalamatan ikaw sa mensahe, Ginoo, nga kini mensahe mo lugdang ni sa among kasing-kasing. Nga ikaw lamang, Ginoo, ang among simbahon. Matag simba na mo, Ginoo, ikaw lamang. O amahan akong ipangamuyo kanimo, Ginoo, nga ikaw nga among Dios, magpanalangin sa matag usa o magbantay sa matag usa. Amahan mo langit nun, akong ipangamuyo kanimo, amahan, nga ikaw nga among Ginoo, maghimo sa imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Katulo, amahan, akong ipangamuyo kanimo, Ginoo, Dios nga labing gamahanan, nga ang nga ikaw magmaya sa imong panagway nganha sa matag usa nga nagaluhod karon, amahan, o muhatag sa matag usa o kalinaw. Amahan mo lang itno ning katapusan mga adlaw, liguna, amahan mo pagtuo diha kanimo samtang kami nagpaabot sa imong pagbalik. Dios nga langit nun, kini among pagampo pangaliw po kanimo, isalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, huling ta. Now, as we end the service, and Matagosal, let us all rise. And we're going to sing Amazing Grace, amen? Amazing Grace, how sweet the sound, amen? Okay? First stanza, ready, sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but was blind, but now I see. Verse 2. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believe. Amen. Verse 3. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been dead 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Once again, daghang kayong salamat sa pasasya sa Matagusa. Amen. And makita ta by next Wednesday and the Sunday. Amen. Ato ang ido ko itong maulo, magampot ta. Buyig balaan nga Diyos, makagawam sa tanan. Tag-iya sa langit o sa yuta, Diyos, nga balaan. Salamat, Lord, sa kadaugan sa mong panimbahon karon. Salamat, Lord, bisan pa sa pag-sustain, Lord, sa mga instruments, Lord, sa nga magigamit sa pagsimba kanimo. Salamat, Lord, bisan pa sa paghatag ka namo og platform, Lord, kung usaon ka pagsimba. Salamat, Lord, for using our pastor, Lord, to deliver your message. We are praying, Heavenly Father, to protect his mind, to protect his heart. And we pray, the Heavenly Father, nga tagi siya kaalam sa pagdumala ni nga iglesia. We are praying forward, Lord, nga ikaw, Lord, mag-bless sa Matagusa, nga hantod si mong pagbalik, Lord, enable us, Lord, to serve you. Hantod si mong pagbalik.
We are praying, Heavenly Father, bisan ba, Lord, sa matag-usa who are experiencing mga atake ni Satan, Lord. We are praying, Heavenly Father, badlunga siya, O God. And we are praying, Heavenly Father, to cover us with your precious blood. And we pray, the Heavenly Father, nga ayaw unta siya tuguti, Lord, nga makahata o kasamok sa matag-usa. Sa lain na po nga simana sa mong kinabuhi, we are praying, Lord, for the divine protection. Alang, Lord, sa matag-usa nga naibiyahe karong simanaha, among ginapangamuyo kanim, Lord, nga imong panalangin o proteksyon magauban kanila, Lord. And by next Sunday, Lord, or this coming Wednesday, we are praying, Heavenly Father, nga ikaw nga mag-bless po sa mga serbisyo nga moabuotay, Amahan. Kining tanan, Amahan, among ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Sus, Diyos sa walay kang turan. Amen.